May sinasabi na po ang QC government that everything is under control. Nais lang ho natin talagang malaman ano ho ba ang estado ng COVID-19 sa Pilipinas and particular dito po sa Quezon City dahil baka po tayo na masyadong abala sa mga usapin po na kapag hahati-hati ngayon sa bayan, hindi natin namamalayan. Eto na naman siya ulit at tayo po'y RT-PCR ba yun? RT-PCR test. Oo. Susundutin na naman ang mga ilong natin. Good morning kay Yusek Albert Domingo ng DOH. Good morning, sir. Good morning, Manong Ted and DJ Chacha. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Good morning. Good morning po, Yusek. Ito lang, hingi lang kami ng update. Ito pong pagtaas ng bilang ng COVID cases dyan sa Quezon City. Dapat po bang ikabahala ito? Hindi po, DJ Chacha. Pag tinignan natin yung bilang, yan po ay mula 23 tumaas sa 84. Ang tingin po namin kaya nabahala ang karamihan ay dahil ang nai-report is yung percentage increase. Kasi sino ba namang di magugulat kapag sinabing 265%, parang ang laki-laki po. Pero pag tinignan natin yung absolute number, sabi nga nila yung talagang bilang, 84 lang po yan sa mahigit kumulang mga 2 million or 1. Yes po, Yusek. Yusek. Oo. Sige, Yusek, paulit Yes lang po. nung huli niyo pong sinabi. Medyo naputo lang po kayo doon. Ayaw po. Yung pong kinabahala po ng karamihan ay yung na-report na percentage, yung porsyento. 265. 265% po. Oo. 265 yung itinaas. Pero pag tinignan natin yung absolute number, yung mula 23 na kaso hanggang tumaas sa 84, maliit po yun kumpara sa dami ng mga residente ng QC na humigit kumulang I think mga 2 to 3 million. Sa mundo ho ng epidemiology, pag tinignan namin yon, mababa po yung sinasabi na prevalence rate. Okay. Pero sinasabi rin po ng DOH yun nga na most cases naman are mild pero meron pa rin mga na-ospital. Tama po ba ito, Yusek? Dito sa bagong bilang, ilang porsyento po yung mga na-ospital? Opo, meron po tayong, titignan ko yung numero, no? Doon sa na-i-record, so far, total po, hindi dun sa bago, sa total na na-record ng Quezon City as of July 4, na 125, doon pa lang ho, maliit na 68% na mas mababa. Yung sasagot sa tanong nyo, DJ Chacha, ilan yung na-hospital? 17 lamang, 17 po. Ang karamihan po, or 108, yan po ay 86%, sila po ay outpatient, pubose po na pinauwi rin po at gumaling na. Sa katunayan, 70% na po yung gumaling dun sa bilang natin na 125 cases. At madalas ito pong karaniwan po sa mga na-ospital, yung tinatawag nating nasa vulnerable sector. Yes, yan po yung ating kailangan bantayan. Tama po naman na kailangan mag-ingat pa rin dahil sa lahat po ng mga sakit, mapa-COVID man or mapa-lepto, dengue, ang pinaka nangangailangan ng pag-iingat ay yung ating vulnerable na matatanda dahil mababaw yung kanilang immune system o kaya yung mga sobrang bata dahil sila rin po parang matatanda, hindi pa ganun kalakas yung immune system. And meron tayong mga kapatid na tinatawag na immunocompromised. Yun po yung mga kailangan talaga mag-ingat. Oo, at hindi rin po ito nakikitaan ng DOH nung tinatawag yun noon na clustering. Explain lang po natin ng mabilis, ano po ulit yung clustering, Yusek? Pag sinabi po ng DOH na clustering, ginagamit natin yun sa lahat ng uri na sakit. Ibig sabihin ho sa simpleng salita, may napapansin kaming nagugrupo-grupo na tila ba ay nagkakahawaan sa isang maliit na lugar. So yan po ang tinitingnan natin. Sa kausap po namin yung Quezon City Epidemiology and Surveillance Division. Kasi sabi namin, syempre DJ Cha, kailangan tignan pa rin natin kahit tingin namin maliit yung numero. Yes, sabi po. namin, saan pa nagka-cluster yung lugar na yan? And sabi nila, may mga health facility at maaaring mga maliliit na barangay, I think nabanggit na rin, Districts 1 and 4. Pero hindi yung buong distrito po sa mga kapatid sa QC, hindi yung buong distrito. May maliliit po na doon tila nanggagaling yung mga kaso. Pero wag po tayong mababahala dahil hindi ibig sabihin na kumakalat siya. District 1 and 4 na mga barangay, may ilang barangay doon na may clustering. Ilang taon po yung edad ng mga tinatamaan? And anong variant po ng COVID yung tumatama doon sa binabanggit ninyo na may cluster cases on District 1 and 4? Opo, karamihan po ng mga edad, kung di ako nagkakamali from memory sa report sa akin is nasa mga 14 up to mga 60. Yung pong, in other words, middle bracket po. Hindi po yung very young and yung very old.
So yun po yung karamihan. Tapos yung variant, sensor DJ siya, hindi ko na ready yung data, pero I can attest na hindi siya bagong variant. I think XFG or something, but hindi siya bagong variant. Siya rin yung matagal nang minomonitor ng World Health Organization. Oh, So wala po tayong bagong variant na nakikita. Ano daw pong meron dun sa District 1 and 4 ng Quezon City? Ba't nagkakaroon ng clustering? Yung isa pong nabanggit sa amin ay maaaring sa health facility. So actually, ang tanong nga ho ni SecTed nung nakikita niya yung data, sabi niya, IPC issue ba to? Ayun ang sabihin ng IPC, Infection Prevention and Control. Sa makatuwid, kami ho kasing mga health worker, mahigpit po yung training na pag sinabi sa aming universal precautions or pag sinabing respiratory precautions, kahit anong sakit po yan, meron kaming protocol na sinusunod na dapat yung mask na pag health worker po to sa facility, dapat naka N95 ka bago ka mag-suction kasi nangyari ginagawa ng nurse sa loob ng ICU ay nagsa-suction nung pasensya sa kumakain nung uhog dun sa sipon na sinasuction yon. Pag ginawa mo kasi yon DJ Cha, nagkakaroon ng tinatawag na aerosol, yung para bang maliliit na mucus na uhog lumilipad-lipad, yun yung mangyayari sa hospital. Hindi nangyayari sa community yon. Pero pag nasa hospital ka, kailangan meron kang respiratory precaution. So yun natitingnan namin kung baka merong tila mask na pumalya or baka hindi nasuot ng tama sa loob ng isang health facility. Okay, so most probably sa health center galing, tas naghawa-hawa na po sila, pwedeng ganon. Pwedeng ganun. Actually, baka nga hindi health center, baka hospital Kasi para yung mga ganyang kaso po ay magkahawaan na typically yung mga ICU, kaya kaya tinawag namin siyang possible. Hindi pa naman siya concluded. Possible IPC matter, Infection Prevention and Control. Oo. Dito po sa District 1 and 4, ilang barangays yung nakikita natin na may cluster ng pagkalat ng sakit na COVID? Ayan po yung datos na hindi ko hawak. Mas maganda manggaling po yan kay Quezon City ESD. Sila po yung nakakaalam nung specifics dun po sa mismo mga barangay level. Oo, pero Yusek, ulitin natin, hindi ito cause for alarm dahil mild cases lang yung tumatama doon sa mga tinatamaan pero dapat mag-ingat pa rin. Yes, DJ Cha, tama yon. Hindi po to cause for alarm, pero syempre maganda rin na alam natin ang nangyayari sa paligid natin. At tulad nga po ng sinasabi namin sa DOH, ang COVID-19 ay humina na ng humina over the past years na dumaan. Nakailang years na ba tayo since natapos officially yung pandemic noong 2022. So mga 4 years na po, no? Na yung mga umiikot na variant sa paligid natin, sila na yung dati na. If I may quickly explain, DJ Chacha, sa mundo po ng virology o sa pag-aaral ng mga virus, yung mga mabagsik, yung mga talagang makamandag na variant, hindi yung tumatagal yan. Diretsahan. Bakit? Kasi kung makamagandag ang isang variant, mamamatay yung mga tao at walang mahahawaan na iba. So ang talagang kumakalat talaga is yung mga mild variant. Kasi sila yung sa mundo ng mga virus, isipin nyo nag-uusap sila. Yung sakto lang, hindi sila nakamamatay pero kumakalat sila pero nagkakaroon ng ubo at sipon. Ang kailangan bantayan is yung mga vulnerable natin. Okay, so hindi lang face mask for Quezon City. Pag nasa public area, ganun na lang muna sa ngayon. Yan pong advice nyo? Opo, yes, actually, and this is not mandatory po, no? Ang pagsuot po ng face mask ay hindi senyales na nagkakaroon tayo ng outbreak. Pag-iingat po yan. Sa katunayan, kakagaling ko lang po sa biyahe noong nakaraang linggo, hindi lang po ako, marami pong mga tao na nagsusuot ng face mask dahil pag nasa loob ng airport, hindi ho to Quezon City, airport ho to sa ibang bansa, hindi po alam kung ano yung mga umiikot na mga virus doon. So, pagprotektahan ng sarili, voluntary, hindi required, nagsusuot ng face mask. Oo, Yusek, ito sa akin on my part last na lang bago po yung mga tanong ni Manong Ted. Hindi, wala ako sinasabi. Tuloy. Oo, kasi akala ko pumuelo ka na partner. Akala ko meron kang gusto ipahabol Ako ay natututo sa pinag-uusapan ninyo. Dito kasi sa Quezon City data, ang nakikita nila, nabanggit nyo rin po kanina, yung mga bahagi ng cases ng nagkakaroon, 14 years old pababa. Ano po ang explanation doon? Dahil nagsimula na yung pasukan? Paano po yun? Dapat bang, ano ba yung mga eskwelahan natin sa Quezon City ngayon, naka-face mask na yung mga estudyante? Okay. Baka i-clarify ko, no? Kasi kanina nung tinanong mo ko, sabi ko 14 pataas. I may be wrong. Naalala ko lang yung 14 DJ sa, no? Oo. Pero yung report ng QC is probably yung mga new cases. Kasi yung binabasa kong data is yung cumulative. Having said that, yung sa tanong niyo po, DJ Chacha, na ano kayang paliwanag doon?
tama po yun dahil sa ating mga schools, no, sa mga paaralan, pag tinignan natin yung kung paano makipag-interact, tayo rin naman po yung naging bata nung unang panahon, syempre hindi ganun kalayo yung distancing. Ayoko sana gamitin yung term kasi baka mag-trauma na naman ng mga tao na ito na naman tong distancing ng DOH. Hindi ho, ibig sabihin lang po, pag naglalaro ka ng habulan, patintero, nagtataya-taya kayo, ay lumalapit yung mga bata. So, kaya ang kwento ho dyan, dapat kung tayo po ay may sakit or nakita natin yung mga bata sa ating bahay ay may sakit or kung tayo ay teacher at nakita natin na merong bata na may sakit, abisuhan na po natin na umuwi muna at doon mo na manatili sa bahay para magpagaling, para hindi humawa dun sa ibang bata na kalaro niya. So confirm po ito, mga batang 14 years old pababa nga yung tinatamaan. Based on the report of QCESD, yan po yung isa sa mga anggulo na tinitignan namin. Maliban pa ho doon sa mga health facilities kasi meron din pong mga ospital na nag-report doon sa kanilang mga pediatric patients. So yan po yung ating mga tinitignan ngayon na DJ Cha. Kahit ba ang nakikita natin overall doon sa cumulative cases ay yung working age yung pinakamaraming kaso. Pero kung ang pag-uusapan natin is yung mga bagong kaso, yan yung nakita. Meron po bang batang tinamaan ng COVID dyan sa QC na na-ospital? Kasi kanina natanong ko kung vulnerable sector lang ba yung naa-admit eh. Hindi ko hawak yung eksaktong data pero malamang sa malamang meron yan, DJ Cha. Dahil sila nga po yung sila po yung tinatawag na high risk or vulnerable population. Yung bang binabanggit nyo na yan, for Metro Manila only, yung kanin nyo tinatamaan nitong karamdaman na ito? You're referring about flu lang ba ito? Talaga bang COVID po ito? Can you clarify please? Opo, ang nakikita po natin, Manong Ted, sa COVID-19 pa rin, laman natin dahil nagte-testing ho tayo. Kung paano ho tayo nagte-testing noon, pwedeng nag-swab sila or pwede rin kumuha ng dugo. Kasi meron rin naman tayo na blood test. Pero kung sa nationwide ang pag-uusapan, Manong Ted, actually, mas mababa nga ho yung numero eh. Mabigay ko na rin ho to, no? Yung bilang ng COVID-19 sa buong Pilipinas, as of June 20 this year, simula January 4, ay 3,579. I'm sorry, yun po pala ay last year. Sorry, last year po yun, 2025. Yung this year is 719. So let me repeat, 719 this year, June 4 to June 20, 2026, kumpara sa 3,579 noong nakaraang taon. At yan po ay 80% more or less mas mababa. Okay, sige po. So, at least naiklaro po natin yan. Ngayon, sir, yun ho bang RT-PCR na yan, libre ang testing niya ngayon? Ang RT-PCR po sa ospital ginagawa ay libre dahil kasama po rin po yan dun sa PhilHealth package. Meron pa rin po tayong existing, yung dati pa rin po na PhilHealth package para sa COVID-19, mild, moderate, severe. So kasama po doon yung testing. Ngayon, kung ang testing, Manong Ted, kunyari, kung maisip ng mga kapatid natin na gusto ko yata mag-test, pupunta ako sa parmasya, sa drugstore, at may nabibili, I think yung price range mga 200 to 300 pesos. Hindi po libre yun dahil kanya-kanyang bayad po yun. Dahil sa community po yun. Hindi naman po natin kasi ginagawa na yung community-based testing tulad nung panahon nung pandemya. Sige po. Ito ho bang mga bakuna namin effective pa? Opo, yung dati ho nating bakuna ay may tinatawag yung mga immunologist na parang baseline immunity. Mabilis kong ipapaliwanag, no, kasi meron tayong B-cell mediated immunity at merong T-cell, T Bravo, T Tango. Magkaibang uri po yun ng mga cells. Yung T-cell, importante ho yun kasi naaalala niya kung sino yung nakalaban niya. Sa madaling usapan, para tayong merong security guard, mga bantay, na nakita na nila yung kriminal noong unang panahon, kahit matagal nang nawala yung kriminal, oras na lumitaw yung kanyang mugshot, ay makikilala niya, ikaw yung dating nakalaban natin at umaalerto sila. Meron hong ganong baseline immunity. Now, pwede rin hong sabihin ng immunologist na, paano kung iba yung variant ngayon? Mas mababa lang ng konti yung effectivity, pero meron pa rin. Okay, sige po. So thank you for clarifying, Dr. Domingo, kasi nga nais natin pahupain po ang damdamin ng marami kasi sa gitna nga po ng iba't ibang issue ngayon na kinakaharap ng bayan, baka humakaligtaan natin tong problema pong pangkalusugan na ito. Salamat po, Doctor.
You're always welcome, DJ Cha and Manong Ted. At doon po sa puntong yon, andito lagi ang DOH, binabantayan namin. Huwag po kayong mag-alala. Kung ito ay dapat ika-alarma, sasabihin po namin. Pero para ho sa mental health ng lahat, hindi po dapat ika-alarma ang nakikitang pagtaas ng COVID sa maliit na lugar sa Quezon City. Thank you. Salamat na marami. Dr. Albert Domingo po ang spokesperson ng DOH. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.